In this video guys, i-share ko sa inyo ang basic tips kung paano kumita sa crypto. Paano bumili ng any crypto tokens sa Bitget, paano mag-trade or mag-buy and sell sa mga crypto na napili mo, at paano i-withdraw ang iyong profits sa GCash. Pero bago tayo magpatuloy guys, kung bago kayo sa channel nito, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Let's continue. Una, punta kayo sa bitget.com at mag-sign up o mag-register kayo. Gamitin nyo lang ang email nyo or yung cell number nyo, or mag-sign up kayo directly sa Gmail. Click nyo lang to, Gmail, click nyo yung email nyo. At pagkatapos nyo mag-register sa Bitget, i-verify nyo ang account nyo para maka-deposit kayo ng crypto or para maka-buy and sell kayo ng token. Magpasa lang kayo ng any valid ID, like for example passport or driver's license, at saka i-follow nyo lang ang instructions para ma-verified kayo. Sa akin is verified na ako kasi nagpasa ako ng ID at saka na-verify ako. By the way guys, pwede nyong ma-download yung app sa Bitget. Punta lang kayo sa Play Store at i-install nyo lang ang Bitget app. Then pagkatapos nyong mag-register sa Bitget, i-open nyo lang ang app para makapag-deposit na kayo. I-click nyo lang tong add funds and then i-click nyo lang tong P2P trading. Para ang transaction is GCash to GCash, doon kayo mag-transact sa GCash. Kasi sa P2P trading is zero fees ito or walang charge. So click nyo lang to P2P trading, and then at dito i-click nyo lang tong buy kasi bibili kayo. Kapag magbenta kayo ng tokens, dito kayo sa sell, pero bibili kayo is dito kayo sa buy. At piliin nyo lang ang payment method. Ang method na gagamitin natin ngayon is GCash to GCash. So i-click nyo lang tong arrow para makita nyo ang mga options. By the way, i-select nyo muna tong USDT. Click nyo to. Kung iba ang nakalagay dito, for example BTC or ibang tokens, i-click nyo to, i-select nyo ang USDT. Kailangan nakalagay dito is USDT kasi ang bibili natin is USDT para maka-buy tayo ng any crypto tokens. So select nyo dito is USDT at dito is select nyo is GCash. Click nyo lang to at scroll down nyo lang to at sa ilalim is makita nyo ang GCash. So i-select nyo lang to GCash. Okay, ang nakalagay na is GCash. Una USDT and then dito is GCash. At dito sa mga sellers, pipili kayo kung saan pasok ang budget nyo. For example, sa akin is 3,500 or 3,500 ang bibilin ko na USDT in Philippine money, 3,500. So pipili ako dito. Dito is ang kanyang limit is hanggang 2,900 lang. Hindi pwede kasi 3,500 ang bibili natin. So scroll down muna tayo. Okay, dito pwede na nating i-select to kasi pasok sa budget natin to. Ang limit niya is 100 to 6,000 plus. 3,500 ang capital natin, so pasok to siya. At for additional tips, pwede nyong tingnan dito kung ilang percentage ang mga successful transaction niya. Dito is 99%, so okay siya. At i-click na natin tong buy button. At dito ang ilagay natin is 3,500. Bali 3,500 ang bibilihin natin na USDT. 3,500 ang capital natin. At ito ang ngalan sa merchant. At pagkatapos ito ang lalabas, the order has been generated, proceed to pay. Ang price niya is 58.89 USDT. Ang quantity na marireceive natin is 59.43 USDT. Zero fee USDT. Payment method GCash. At saka click nyo lang tong next. Very important to guys, dito nyo ikakopy yung number nya. Kailangan i-verify nyo muna before kayo mag-click sa final send para siguro kayo na itong number na ito ang sisendan nyo sa 3,500. Kasi kung merong mali dito sa number, hindi ma-receive sa seller yung funds na 3,500 at saka baka hindi na yon ma-return sa'yo kasi nagkamali ka at sayang yung pera kasi baka hindi na masauli pa. So kailangan nyo na i-double check yung number at saka meron ding name na makikita sa GCash nya. Kahit shortcut lang doon sa GCash, pero at least pare-pareha sa name sa recipient. So yan na nga mga boss, kailangan nyo i-double check yung number na tama talaga yung number na sisendan nyo sa 3,500. So proceed na tayo. Click paid na. Click nyo lang to paid para maka-proceed na kayo. Either pwede nyo siyang kontakin, pwede na bang mag-proceed or online ba siya, depende niya na yan sa inyo. I-next ko na lang kasi alam ko namang online siya, at saka i-click nyo lang yung next. Nandito ang conversation nyo, ang nakalagay is hi, proceed. So pwede ka nang mag-proceed. Either pwede kanyong mag-type okay, or pwede ring
hindi. So punta na lang kayo sa GCash nyo, i-copy nyo tong number at i-double check nyo. Ito, na-copy na. Kung i-click nyo tong maliliit na square na ito, meaning copied na siya, itong lalabas copied. So na-copy nyo na ang number. At saka punta na kayo sa GCash nyo. Dito sa GCash natin is meron tayong 53. So 35 lang ang i-send natin. So click natin tong send. At pagkatapos i-click natin tong express send. And then dito natin i-paste yung number na kinapi natin. Dito na-paste na natin at i-make sure natin or i-double check natin na ito talaga yung number na sisendan natin. I-type lang natin dito 35. Either maglagay kayo ng protect your transaction for 30 days. Sa akin is i-disable ko na lang, pero depende yan sa inyo. So pagkatapos is i-click nyo lang yung next at dito i-confirm nyo again na tama talaga yung number para hindi kayo magkamali. So dito is tama naman at meron siyang MFO, yung shortcut niya or abbreviation niya sa yung name kanina. Ito yung name niya kanina, May Fee Upon. So tama naman dito, may MF at saka yung number is tama. So pwede na kayong mag-proceed. Confirm transactions will not be refunded. Please make sure that the mobile number and amount are correct. So kailangan talaga na tama yung number kasi ang nakalagay dito is hindi na siya ma-refund. Kung okay na siya, i-click nyo na lang yung small square box, I confirm that the details are correct, at saka click nyo lang tong send 3,500. At saka dito meron ng reset. Ito ang i-download mo at i-send mo sa seller kasi merong seller na kailangan talaga nila na makita yung SS sa reset. So ito na lang ang i-download mo sa iyong mobile phone at i-send mo sa kanya. Click mo dito download at balik kayo sa transaction nyo at dito i-attach nyo yung receipt. Click nyo to, hanapin nyo yung receipt sa GCash. Ito siya at saka i-click mo tong send. Pagkatapos is ito na, makita na niya ito. Ang nakalagay dito is the buyer is making a payment. The seller will release the assets within 29 seconds. So nakita niya ang receipt. Dito na send nyo na ang receipt. Mag-wait na lang kayo para i-release niya ang assets or yung USDT na binili nyo. At pwede ka rin mag-chat ng done po. Sa akin is nag-chat lang ako na done po. By the way, kapag hindi mo na-receive yung assets, you can file an appeal and wait for our customer support team to help. Dito is hindi ko pa na-experience to kasi lahat ng transaction ko is successful naman. Kasi dito is yung seller dito is verified na, katulad ng sinabi ko kanina na magpasa tayo ng ID para tayo mag-verify. So mag-wait na lang tayo na i-release niya ang USDT. So ang nakalagay dito is the seller has released coins. You have successfully purchased 59.43 USDT. So na-release na ang 59.43 USDT na galing sa seller. Okay, nag-chat siya ng thank you. Pwede kayong mag-chat or mag-reply din, or pwede din hindi. Depende na yan sa inyo. Sa akin is nag-reply lang ako. Anyway, pwede nyo lang hindi kayong mag-reply. So dito is ang nakalagay completed. The seller has released coins. You have successfully purchased 59.43 USDT. At pagkatapos is i-click nyo lang tong view assets para makita nyo na yung USDT nyo. At pagkatapos nyo ma-click yung assets, makita ninyo na yung USDT na binili nyo, 59.43 USDT or equivalent to 3,482 pesos. Ito na siya. Pero nasa funding pa ito. Hindi pa nyo magamit tong USDT para makapag-trade kasi nasa funding pa siya. At para magamit nyo to para makapag-trade na kayo, i-transfer nyo from funding to spot. So i-click na lang natin tong transfer para ma-transfer siya from funding to spot. Click natin to transfer. At saka dito, ang default na nakalagay dito is spot to funding. So i-click nyo lang to para ma-reverse siya from funding to spot. Click nyo lang dito. At dito na-reverse na siya from funding account to spot. So i-click nyo lang dito at piliin nyo yung USDT kasi USDT yung binili natin. Ito, i-click nyo to USDT. And then i-click nyo lang tong all para lahat to matransfer na sa spot natin or sa spot account nyo. So pagkatapos nyo maklik yung all 59.43, i-click nyo lang tong confirm para mapunta na sa spot account. Okay, transfer successful. So tingnan na natin, i-click na lang natin tong confirm at saka i-back na lang natin at tingnan natin sa spot.
At dito sa spot natin is ang nakalagay is 66.06 USDT. Nag-update na siya kasi kanina is lang 6.67 USDT, equivalent to 390 pesos. At dito is ang nakalagay is 66.06 USDT or equivalent to 3,871 pesos. So pwede na nating i-trade to. So dito makikita natin ang mga assets na binili natin. Dito is meron na akong Dogi, ito yung USDT ko, mga 3-4. Meron akong EIX, konti lang ito kasi na trade ko na to. Yung Sol, Melania. Dito is ito yung nabili ko na. Dito makikita nyo yung mga tokens na nabili nyo na. Para maghanap kayo ng mga tokens na bibili nyo, punta lang kayo dito sa trade. Click nyo lang to, trade, at saka dito scroll down nyo at maghanap kayo kung anong mga tokens ang gusto nyong bilhin. Dito sa trading view, meron na akong mga list of tokens na gusto kong bilhin. Tiningnan ko lang kung nasa support na sila yung mga tokens na malalim na ang pinullback. By the way guys, mag-create na lang kayo ng account sa tradingview.com at pwede nyong i-add yung mga tokens na paborito nyo. So ito yung mga tokens ko at ang bilhin ko dito ngayon is itong Jup USDT. Piliin na lang natin yung tokens na medyo matagal na at popular. So ito yung pinili ko, Jup USDT, kasi ang isang rason na binili ko yung Jup token ay isa rin siyang DEX aggregator that allows users to swap tokens at optimal prices with low slippage and transaction fees in the Solana ecosystem. It also provides users the optimal routes for direct swaps between multiple exchanges and liquidity pools. So isa ring decentralized exchange or DEX yung Jupiter at katulad rin siya ng So, kung gusto nyong mag-research ng mga tokens, punta lang kayo dito sa CoinGecko at basahin nyo lang yung info niya. Katulad dito, yung overview, mga news. Pwede nyo ring tingnan yung historical data ng isang token dito sa CoinGecko. Magpusigil lang kayong mag-research sa internet at saka dito sa CoinGecko or sa CoinMarketCap ba. So, dito, Jup ang napili natin. So, mag-buy na tayo dito sa Bitget. Punta na tayo sa Bitget at saka i-buy na natin tong Jup USDT. So dito is search nyo lang dito, type nyo lang dito Jup USDT at click nyo lang yung unang lalabas kasi ito yun Jup USDT. Kung ibang pangalan siya, syempre huwag nyo i-click, pero dito is Jup ang nakalagay. So ang pair niya is yung USDT, so i-click nyo to Jup USDT. At pagkatapos is dito is pwede kayong magbili either half lang ng total capital nyo, pero ako is gusto kong ibili lahat yung 3.5 ko kasi sa Jup is malaki na ang pinullback niya at nasa support na siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang chart ng Jup. So dito is 100% yun lang to, para yung 3.5 lahat ang gagamitin natin sa pagbili ng Jup USDT. At dito pwede nyong ilagay sa limit order. Limit order kasi para maka-set kayo ng mas mababang price kasi ang current price niya ngayon is ito. Nag-fluctuate dito yung current price niya. Pwede kayong maglagay dito 0.68 or 0.69 ba, depende yan sa inyo. Pero sa akin is para mabili ko na agad is i-market ko na lang to, para kung ano ang price niya ngayon is yan ang automatically na matrigger niya at mabili niya sa price na yon. So pipiliin ko na lang tong market price niya. So dito sa limit order is pwede kayong makaset ng mas bababang price kaysa market price niya kasi ito ang market price niya ngayon. So kung mag-limit order kayo, pwede kayong mag-set ng mas mababang price. For example, 0.77 or 0.70 ba or 0.75, depende na yan sa inyo. Pero sa akin is piliin ko na lang tong market order para mabili ko na agad kung ano ang price niya ngayon. Yan ang matrigger at mabili ka agad sa price na yan. Set ko na lang to lahat 100% para magamit lahat yung 59.43 USDT or equivalent to 3,400 pesos. At i-click nyo lang tong button na to, buy Jup or buy JUP. At dito
na-filled na yung price sa, ito yung sinabi ko na ano, market price niya ngayon 0.7810 sa GUP. Nakabili tayo sa price na 0.7810 at makita na natin yung GUP natin dito sa assets. Ito na yun, ito lahat, total amount 76 GUP or equivalent to 59.37 USDT kasi may charge na yun. That's why nabawasan yung from 59.43 nabawasan sa charge, kaya ngayon nagiging 59.37 na. Ang gawin na lang natin dito is mag-wait na lang tayo na umangat yung price kasi nga para maka-profit tayo or para maka-earn tayo is buy low, sell high. Bibili ka sa mas mababang presyo at ibibenta mo sa mas mataas na presyo para maka-profit ka, magkaroon ka ng profit or earnings. So dito sa spot natin is included na siya. Kanina wala pa akong GUP pero ngayon meron na siya. Meron ng GUP dito kasi nakabili na tayo. Ito ang sinabi ko kanina guys na one of the reason na binili ko siya is ilang days ko itong monitor. Malaki na ang kanyang pinullback at nasa support area dito. Ito yun. Ito. Usually guys, kapag nasa support na yung price is may possibility na mag-bounce yun. So dito ako bumili yung sa 0.78 area. So hayaan ko na lang yun doon guys at mag-wait na lang ako kung mag-bounce ba siya at isiset ko na lang kung saang price ko siya ibenta or mag-set na lang ako ng trail stop. For example dito sa 0.90 isi-sell ko siya sa 0.90. Ilagay ko siya sa limit order at isi-set ko siya sa 0.90. The other half is dito sa may 1 area or $1 na price niya kasi yung 0.90 is psychological price or round numbers. Usually dun yun papunta yung mga price sa mga round numbers. Iset ko dito sa 0.90 at saka sa 1. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yan doon sa Bitget. Okay, dito guys sa sell option, dito natin ilagay sa sell option kung magbenta na tayo at iset natin sa limit order at ilagay natin na price is 0.90 kasi nabili natin siya sa 0.78 level area. So kapag umabot dito ang price is may profit na tayo 0.90 at saka iset ko siya sa half lang. Pero depende pa rin sa inyo guys, either pwede nyong ibenta sa 25%, 50%, 75% or ibenta nyo na lang lahat sa 100% para matipin nyo na or para makatake profit na kayo. Sa akin is maglagay lang ako ng trail stop. First TP ko or target price is yung 0.90 at saka ibenta ko mga half lang ng total capital ko. Ang the other half is ilagay ko sa $1 at saka ibenta ko na lahat doon. At dito guys, iset ko na lang sa half yung first TP ko 0.90, 50% at saka click nyo na lang yung sell GUP. And the other half guys is $1 ang ilagay ko at ilahat ko na. So 100% na ito kasi ito na ang remaining half. So i-100% ko na para mabinta siya lahat. Okay, dito 100% at saka click again the sell GUP. Okay, nandito na siya guys sa open orders. Kung ang price niya in the coming days is aabot siya ng 0.90, so ang unang matrigger guys is ito 0.90 or 0.9. So yung first half ko is masisell siya or matrigger siya at mabinta siya yung half lang sa total capital ko na 3, 4 or so yung first half kapag umabot na sa 0.90 or 0.9 yung price is matitrigger yun or mabinta yung first half natin. At pagkatapos kung aabot pa siya sa 1 is matitrigger din ito at saka mabinta na lahat yung other half natin. So tingnan na lang natin guys. So i-monitor na lang natin guys yung price niya. Either mag-pump siya ngayon or in the coming days ba aabot yung price doon dito sa mga target price natin at siya mahihit siya or matrigger siya. Dito guys is mga 1:22 PM ko siya na set yung TP price natin sa limit order. So every now and then titingnan lang natin kung na-trigger ba yung price natin. Many hours later. At dito guys sa 2:25 PM siya may profit na siya kasi umangat yung price at ito na yung price niya. Titingnan na lang natin sa PNL niya kung magkano ang inangat niya ngayon.
So click natin to guys, PNL, at click natin tong coin analysis at saka select natin yung GUP. Search natin GUP at saka select. At saka dito guys is ang PNL or profit and loss niya ngayong araw. P means profit and yung L is meaning loss. So positive ito kasi plus ang nakalagay dito at saka nag-blue siya, sky blue. Kung loss yun is red ito. So ang profit niya ngayon is ano na 388. So sa ano natin, ito na ang profit natin ngayon guys. Pwede na natin ibenta lahat to. From 3.4 na capital natin nagiging ano na 3,800. From 3,453 plus guys, nagiging ano na siya 3,852 kasi may profit na siyang 388. Pwede na nating i-sell to lahat guys. So ibentahan to lahat kasi ano, may profit na siya na 388. Pero sa akin is hintayin ko na lang na matrigger yung price ko na 0.90 at saka yung sa $1. So hayaan na lang natin to. Pero kung tutuusin guys is profit na to. So pwede na nating ibenta to at bibili na lang tayo ulit sa mababang price at saka ibenta naman natin sa mas mataas na price. Pero sa akin is nag-follow ako ng ano system kasi yan ang strategy ko. Yung first TP ko is 0.90 saka last TP is $1. Ginawa ko yun kasi para ano ma-maximize mo yung profit niya. Kasi although may profit na siya pero sayang naman kung hindi ma-maximize yung profit. Sa tingin ko is tataas pa yung price niya kasi malalim na ang kanyang, sa chart kanina is malalim na ang kanyang pinullback. Usually pag bounce niya naman is mas mataas. So hintayin ko na lang na matrigger yung mga TP price ko. Nabili ko tong token na ito sa ano January 24 at ngayon January 25 na at 2:26 PM meron na siyang profit na 388. So hindi ko pa siya ibibenta kasi nga follow ako ng system. Hintayin ko na lang na matrigger yung at pagka 5:33 PM guys sa January 25 sa araw na to, inopen ko ulit yung Bitget app ko at ito na ang nakita ko. So ganito na ang price niya at sa assets ko is meron na siyang USDT na nakalagay 1,990 pesos or 34 USDT. Meaning, yung sinet natin kanina na target price yung 0.90, yung first TP natin, yung sa limit order is ano siya, na-trigger na siya. So, sa sinabi ko na is iset nyo lang sa limit order kung gusto nyong magbenta para hindi na kayo mag-monitor sa inyong app. So, ito na nga guys, na-trigger na siya. So, nabinta na yung first stop, yung 50% sa total capital ko na 3-4 mga ito na siya. So meron na tayong profit guys. So tingnan na lang natin sa PNL niya kung magkano ang profit niya lahat sa araw na to. Papunta tayo sa coin analysis at dito i-search natin yung GUP. Select natin at saka ito na siya guys. Ang total profit natin sa araw na to is 616. Pero ang total profit natin lahat sa token na to is ito siya 684.91. Ito guys, nag-pump siya dito. Umabot pa nga siya ng ano mga 98 or almost 98. So muntik na ring matrigger yung second TP natin na $1. Dito ko siya isinet yung $1 at na trigger yung first target price natin which is ito 0.90. ito yun 0.90 na trigger siya kasi sa araw na to is nag-pump siya. So yan ang sinabi ko kanina na especially sa mga newbie pa lang sa crypto trading, mas mabuting mag-aral kayo ng maigi at mag-research kayo kung ano ang crypto na papasokin nyo para magkaroon kayo ng high probability setups katulad nito. Kasi sa daily niya is malalim ng kanyang pullback at saka nandito na siya sa support. That's why binili ko siya. At sa 4-hour time frame dito kunting consolidation. So merong weak resistance dito, so dito ko siya
isinet 0.90 yung first TP ko. At na-trigger naman siya. So, ito yung second TP ko. Yung sa 1 round number. So, yun guys, na-hit yung first TP natin. Basta tama lang yung system natin at saka tama yung analysis natin, pwede tayong magka-profit. Sa nakita nyo naman, may profit na ako dito at hintayin ko na lang na ma-trigger itong second TP ko dito, $1. Once na ma-trigger yun guys, so meaning ma-close na yung trade natin lahat sa GUP. So I think kung aabot yan, mga baka almost 1k or mga 1k plus, depende na lang, tingnan na lang natin. By the way guys, kung nagsisimula pa lang kayo, is mag-trade muna kayo dito sa spot. Huwag na huwag dito sa futures, kasi dito sa futures is madaling masusunog yung pera mo or madaling ma-liquidate yung capital mo dito kapag wala ka pang experience or kapag newbie ka pa lang. That's why mag-aral ng mabuti, mag-aral ng maigi at magsimula muna sa spot. Meron namang dito guys, meron namang demo trading. Pwede nyo yung gamitin muna. Sa spot is walang demo. Sa futures pala merong demo trading. Kung gusto nyo mag-aral sa futures, pwede lang. Pero demo trading mo na yung gagamitin nyo. For example, ito. Click nyo to. Pwede kayong mag-trade dito sa demo trading muna. Punta kayo sa trade at saka click nyo yung either classic or UTA demo trading. Pwede kayo dito classic para mag-aral muna kayo bago maglagay ng totoong pera dito. Kung gusto nyo nang mag-trade agad, konti lang muna, for example 1,000, para in case malugi kayo, hindi masyadong masakit, kasi hindi malaking pera yung in-invest nyo. Sabi nga sa kasabihan sa trading, invest only what you can afford to lose. So dito guys, click mo lang to, adjust. For example, gusto nating 5,000, lagay lang kayo dito 100 USDT, confirm. Meron na pala akong ginawang demo dito. Pwede nyo ring i-reduce. For example, i-reduce nyo na 100. So, nagiging 5,000 na lang. So, pwede kayo magsimula dito. Pili kayo kung aling crypto ang iti-trade nyo. Magsimula muna kayo dito sa top 20. Like for example, yung BTC, kasi ito ang pinaka-popular na cryptocurrency sa buong mundo. Ito ang may malalaking volume. Ito ang tinitrade ng mga bigatin, so either ETH or BTC. Example, sa ETH tayo mag-trade. So dito sa daily, ito ang itsura ng chart niya. Pwede nyo ring switch up 4-hour time frame, 1 hour. Pwede rin kayong maglagay ng indicator dito, MA200. Maglagay ka ng line dito para sa support. Dito support, ito malapit rin ito sa support. Pwede kayong mag trade dito, for example sa 5,000 capital nyo, kasi demo trading lang ito, walang problema kahit malugi ito, kasi pwede kayong maglagay ulit ng capital dito para sa demo lang. For example, dito bibili kayo either limit market 25% or 10% lang muna, depende sa inyo. Buy, confirm, at dito makikita nyo yung open orders. So cancel muna natin to at doon tayo sa market orders para makita nyo agad yung assets nyo. Buy ETH, pending order successful. Okay, nandito na siya sa assets. So nakabili na tayo. Ang remaining natin is 81 USDT. So ito na, nakabili na tayo na ETH. So dito kayo mag-practice demo trading. Kung sa tingin nyo is palagi na kayong kumikita dito sa demo trading or may natutunan na kayo, pwede na kayong mag-switch sa live trading. Mag-practice muna kayo, is gamit muna kayo ng demo trading. For example, dito sa spot meron ding demo trading. Punta kayo dito sa classic, tsaka pili kayo ng kung anong crypto ang iti-trade nyo, either BTC, ETH, depende na sa inyo. Dito nyo na lang i-adjust yung kung ilang USDT ang gagamitin nyo. For example, 100 USDT, confirm nyo lang. Meron na tayong existing, so di na pwede. So dito na lang kayong mag-trade. For example, ako nakabili na ako ng ETH at dito makita sa assets, dito na lang kayong mag-trade at dito kayong mag-practice muna sa
demo trading. At yan guys, kung paano mag-trade sa demo trading. Kung palagi lang kayong kumikita sa demo trading at saka nag-aral na kayo at may natutunan na kayo at sa tingin nyo is ready na kayong mag-trade sa live trading, click nyo lang tong live trading para ma-switch sa live trading. At dito sa spot din, click nyo lang to spot. At saka dito na kayo pumili kung anong crypto tokens ang gusto nyong i-trade. Isang quick tips para madaling mabenta ang tokens nyo, piliin nyo yung may malalaking volume. Click nyo lang yung arrow up or arrow down ba, kasi doon marami ang nagtitrade. For example, ito BGB USDT 518 million, Trump, Vine, ETH, nandito ang may malalaking volume. So pili lang kayo dito kung anong crypto ang gusto nyong i-trade. At saka importante is maglagay muna kayo ng maliit na capital, for example 1,000 lang, 500 or 1,000 lang muna, para in case lugi kayo, hindi masyadong masakit kasi maliit lang ang pinuhunan nyo, at mag-aaral kayo ulit para in the future magkaroon na kayo ng profit sa crypto. At ngayon guys is ipakita ko naman kung paano mag-cash out dito sa BitGet patungo sa GCash account mo, para ma-secure at ma-cash out mo na yung profit mo sa crypto trading patungo sa GCash account mo. Nalipat na or na-transfer na sa funding account natin yung USDT. So ito, i-click mo yung buy sell button. At saka dito is i-select mo lang yung max para mabenta siya lahat. At saka i-click mo to sell USDT. At pagkatapos is mag-select ka ng payment method dito. In this case is GCash. Pwede kayong pumili ng ibang method, like for example bank transfer, BPI, or sa Paymaya ba or Cbank o yun Uno Digital Bank. Depende na yan sa inyo, pero ang pinaka-popular at pinaka-madaling paraan is yung GCash. So select na lang natin GCash at saka click yung confirm sale. At dito maghintay na lang kayo na magbayad yung buyer or mag-send siya ng funds niya to your GCash account. At merong timer dito, within 14 minutes marireceive mo yung funds mo galing sa buyer na to. Ito ang yung buyer, ito narito ang info, yung trading amount, yung binibenta mo 403.58. so ang quantity is sa 403 pesos is equivalent siya sa 6.89 USDT. Ang fee is 0 USDT. Payment method is GCash. Dito yung order number, order time. At maghintay na lang kayo, or pwede kayong mag-chat rin una na online ka at ready to receive the payment. At dito is sinabi niya, I'm online and currently processing orders, no third party. Pwede kang mag-chat dito at mag-confirm sa GCash number mo. Pwede rin hindi, kasi makikita na nila yun sa transaction. Pero pwede rin maglagay ka para masigurado, pero depende na yan sa inyo. At sinabi dito is the buyer is making a payment, counterparty is making the payment, remaining 13 minutes. At pwede mo ring sabihin sa kanya na send SS or screenshot para as evidence na nagbayad na siya. At ang kalagay dito is order generated, pending payment, you should receive funds within 13 seconds. At wag kayong mag-release muna ng iyong USDT kapag hindi mo pa na-confirm na nagbayad yung buyer sa GCash account mo. Tingnan mo muna yung receipt. At dito, sinabi dito na to be released 6.89 USDT. The buyer has completed the transfer. Release the coins after confirming the receipt. Ang nakalagay dito is tsaka mo siya i-release kung na-confirm mo na ang receipt or nakita mo na ang receipt. So kailangan siyang mag-send muna ng screenshot, o pwedeng i-manual mo pag-check sa GCash account mo, pero mas madali kung makapag-send siya ng SS or screenshot. Okay, dito nakasend na siya ng screenshot, so pwede mo nang i-release yung coin. I-click mo lang tong release coin para ma-receive na niya or ma-receive na sa buyer. Ito ang buyer mo kasi nakasend na siya ng screenshot. But first, i-double check mo muna kung sa iyo bang account send niya yung funds or yung bayad. Tingnan mo yung, i-double check mo yung number, at saka makita mo naman sa pangalan mo. Pagkatapos mong ma-confirm na okay na, naka-receive ka na ng funds, i-release mo na ang coin or
click mo lang tong release coin. Dito ang nakalagay is, after confirming receipt of the payment, click on the button that says release coins. So sinabi ko na kanina, i-click mo lang tong release coins kung confirm mo na, at i-click mo tong I have confirmed receipt of the 403.41 pesos of 403.41 PHP payment in the above account. I-click mo lang to, at pagkatapos i-click mo tong confirm, at i-enter mo yung verification code na na-receive mo sa yung email account. Dito mo lang ilagay, at pagkatapos mong ma-input yung verification code, i-click mo na lang tong confirm. At dito mga boss is successfully sold na, or nabinta mo na yung USDT mo, or for example ito yung profits mo sa crypto trading mo, ito na siya. So na-withdraw mo na siya sa GCash account mo. Pwede kang mag-chat sa kanya or contact mo, pwede mo sabihin thank you boss, or depende na yan sa inyo. For example dito sinabi niya is done boss TY, pwede ka rin mag-reply ng TY din boss or welcome. At dito na mga boss, dito na natapos yung tutorial natin. Sana nakatulong tong video na to, at kung sa tingin nyo guys is nakatulong tong video natin, you can subscribe to my channel Wingbuds for more videos like this. Thanks for watching guys, see you in the next video, and God bless.